Matinding hangin at malakas na ulan ang nararanasan ngayon sa Tacloban City. Alamin natin ang latest doon. Live pa rin magbabalita ang ating kasamang si Atom Araulio. Atom? Ate B, naririnig niyo na ba ako? Oo, at nakikita ka namin. Nandiyan ka sa kalagitnaan ng bagyo, no? Kumusta ka na dyan? Bernadette? Oo, tuloy. Atom, sige, tuloy. Balita ka na. Ano? Putol-putol eh. Oo, sige. Tuloy mo lang yung report mo. Nakikita ka namin dito sa television. Nakikita natin kung gaano ko kalakas ang bagyo. Bernadette, hindi ako sigurado kung naririnig niyo ako, pero nandito tayo ngayon sa downtown ng Tacloban at kasalukuyan na ang binabayo ng malakas na hangin itong syudad. Dito lang tayo sa mga gilid ng mga building para makapagkubli ng konti. Pero sa ngayon, kailangan ko lang ilarawan sa inyo yung nararamdaman nating lakas ng hangin dito. Napakalakas at kung mapapansin nyo nga halos wala na tayong makita dahil doon sa kasama niyang ulan na kung ano-anong direksyon na dinadala nitong malakas na hangin. Dito sa going downtown, sa magkabilang bahagi ng kalsada, marami ng mga nagkalat na debris at hindi pa tayo sigurado kung ano yung mga lugar na pinaka-napinsala nitong bagyo. Kaya ako nakasuot ng helmet kasi maraming mga lumilipad din ng mga yero at kukubli lang tayo dito. Mga yero at iba pang mga bagay na dinadala nitong malakas na hangin. Sa tansya natin na Bernadette, simula nung nag-report ay dalawang oras nang binabayo ng malakas na hangin itong Tacloban at itong bagyong si Yolanda ay magpapatuloy na tatawid dito sa isla ng Leyte patungo susunod dyan sa mga probinsya sa Central Visayas, posibleng sa hilagang bahagi ng Cebu at sa Masbate. Hindi pa natin alam, Bernadette, kung ano yung sitwasyon sa ibang mga lugar dahil sa puntong ito wala pa tayong komunikasyon doon sa ating mga opisyal ng PDRRMC at ng provincial capital. Pero dahil sa bilis naman ng takbo ng bagyong si Yolanda, sana ay maya-maya ay tumigil na itong napakalakas sa hangin at ulan. Balik sa inyo, Bernadette. O sige, Atom, at sumilong ka na, mag-ingat kayo, ikaw at ang iyong mga kasama dyan sa Tacloban. Yun pong nakikita natin. Atom, bumilid ka na kung nakikita mo kami at ako naririnig mo kami. Mga kapamilya, ito pong nakikita natin ngayon ay sentro po ng Tacloban. Sabi nga natin, marami sa mga gusali dyan ay mga konkreto, kaya kung iisipin natin, itong nararanasan dyan ngayon ay mas matindi pa doon sa mga kumbaga nasa gilid-gilid o rural area. Areas na mga gusali o mga istruktura ay hindi kasing tibay dito Makapawid nga yung mga tahanan sa kalunsuran. So, maswerte. Masasabi pa natin mas maswerte itong mga nasa kalunsuran. Pero I'm sure na kapag sagawa po ng kaukulang mga paghahanda, ang mga kababayan po natin sa pamagitan po ng mga local government units at ng mga disaster councils dyan po sa mga kanayunang dinadaanan po ng bagyo. Babalikan natin mamaya si Atom. Nakikita po niya, halos wala na po kayo makita poor visibility sa ating pong TV screen. Yan po ay aktual na nangyayari po sa Tacloban City. Ang hangin at ang ulan ay kitang-kita po na nananalasa po sa pook na yun. Siyempre, ina-advise po ang mga kababayan natin na hanggat maaari ay pumasok po sa loob ng kanilang mga tahanan. Ito pong ginagawa naman ng ating kasamang si Atom Araulio ay para mailarawan at mapakita sa inyo kung ano ang nagaganap dyan sa Tacloban.